Welcome back sa channel natin, no? Today, pag-aaralan natin yung pinag-aralan namin nung last lab activity namin nung midterm, which is yung problem 1, no? Meron na tayong nakahandang program dito na even and odd counter, no? So, yung unang part ng program natin, which is itong define, check, even, odd, num, no? If num percent to equals to 0. So, basically, chine-check lang niya kung divisible ba sa 2 yung number. Kapag num percent 2 equal to, ibig sabihin even. Otherwise, magre-return siya ng odd kasi may else tayo dito. Then, ito namang next natin, ito dito sa even count equals to 0, no? Ito yung magtatala kung ilang beses tayo nag-enter ng even at odd numbers. Para siyang score tracker. Then, meron tayo ditong for loop, no? Na, ibig sabihin nito, 5 numbers ang hingin ng program kasi from range 1 to 6. Mag-i-input ang user ng isang number, tatawagin ang function check even odd num, which is etong nandito sa taas. Tapos, depende sa result, i-add niya yung count sa either even count or odd count. Kaya meron tayo ditong if and else. No? Then, after ng 5 inputs, dito tayo sa may print niya ng output. Ibibigay na ng program ang final result. Makikita mo agad kung ilang even at odd numbers ang pumasok. Perfect pang practice sa logic building. No? So, simple lang to. So, in summary, itong program na tinuturo ko ngayon sa inyo. Paano gumamit ng functions, loops, paano mag-track ng data gamit ang counters, at paano gumawa ng simple logic using if-else. So, ngayon i-run natin para makita nyo. Kunyari, 1, 2, 2, 3, 5 by 5. Yan. So, makikita natin dito na yung even numbers natin is dalawa, which is dalawa yung in-input nating 2. Tapos, yung odd numbers natin dito is 3. Kasi 3 yung in-input natin, which is 1, 3, 5. So, doon na tayo nagtatapos. Maraming salamat, no, sa panonood nitong video.